Ang best team after ng trade deadline ng February ay Cavaliers, OKC, Golden State at Boston Celtics. Sila yung merong double digit na wins. Ang team naman na merong biggest downfall since deadline bukod sa Dallas, na kahit yung mga fans hanggang City Hall nagreklamo na, walang due talaga. Ang susunod kasi sa kanila dun, Miami Heat. Number 9 nasa standing yung Miami na meron 25-28 record. Nasa 47% winning rate. After ng trade, bumagsak sila sa 4-10 record na meron 28% winning rate na si Bam Adebayo sinabi ng sana si Wiggins bumalik sa dating sarili. Nag-a-average si Wiggins ng nasa 18 points, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal per game. Siya ulit ang may pinakamataas na points sa 10-game stretch sa Miami. Bumaba nga lang ang shooting percentage ni Wiggins, pero in terms ng average, tumaas. Si Butler naman sa Golden State, bumaba ang average, 16 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 steal, 44% sa field at 22% sa 3-point area. Pero since dumating si Butler sa Golden State, 14-2 record na meron doon 3 games pa na si Butler hindi umiscore ng double digit pero panalo pa rin. Kahit mataas ang average ni Wiggins nang lumipat ng Miami, nawala naman yung winning mentality ng Miami Heat, lalo na yung sinasabi nilang Heat culture. Uminit lang naman yung Heat culture na yon dahil kay Butler. Meron na dati nun pero iba nung dinala ni Butler yon sa Miami Heat. Nang dumating si Wiggins sa Miami, naging live culture yung pumalit. Gusto laging walang pasok pero may sahod na parang pamilyar yon. Nagpunta na ba ng Pinas si Wiggins? Noong 2024 pa nawala ang Heat culture base sa iba. Dahil yon sa nangyari nung first round. Mismong Miami Heat din di umano ang sumira sa kanilang Heat culture dahil yung mga nagdala sa kanila sa playoffs, lalo na yung mga undrafted player, hindi nila nire-retain. Ang natira lang doon si Kagawad, Duncan Robinson. Nawala si Max Strus, nawala si Gabe Vincent, pati si Caleb Martin dahil sa contract dispute. Kahit si Wade dati, nung umalis ng Miami, kontrata din na naging issue sa kanya. Kaya nga sabi ni Paul Pierce dati, si Pat Riley mismo ang sumira ng kulturang ginawa niya sa Miami Heat. Parang ang angas kasi na Heat culture yung tawag. Parang kikilabutan yung kalaban kapag tinalo sila ng Miami tapos sasabihin dahil yan sa Heat culture. Counterpart kasi yun ng Patriots way ng NFL, ng New England. Ang pinaka layman's term lang naman nung Heat culture na yon base kay Greg Oden na dati naglaro sa Miami, wag kang tataba. In short, hindi pwede si Luka sa Miami Heat kasama rin doon si Zion. Hindi naman sila mataba, chubby lang. Ang definition kasi ni Pat Riley ng Heat culture, best condition, most professional, unselfish, at miniest, nastiest team ng NBA. Kaso sa dulo pa rin, kapag hindi na-maintain yung required na body fats ng player, pwede silang mabigyan ng disciplinary action at pwede pang ma-trade, katulad dati ni Shaq. Kaya nga dati nagtataka ako hindi tinitrade si Tyler Hero. Kung pagbabasihan yung definition ng Heat culture ni Pat Riley, marami nang na-break si Hero. Magaling kasing mag-rap eh. Career season din sa kanya, 23 points, 5 rebounds at 5 assists, 45 and 36% pa. 29 and 35 record si Hero kapag naglalaro. Pero dahil hindi siya tumataba, hindi rin maaalis sa Miami. Pero yung mga players dati na hindi sumunod sa patakaran ni Pat Riley, nawala. Ang isa sa pinaka-notable doon si Dion Waiters na nahuli dati na merong injected na gummy bears. Ang resulta, tinanggal ng team, ayun, nag-champion pa noong 2020 sa Los Angeles Lakers na tinalo din yung Miami Heat. Kahit yung Heat culture na jersey hindi na sinusuot ngayon ng Miami, pinalitan nyo ng Miami Vice na jersey. So ang kailangan lang ulit ng Miami Heat makakuha ng halos katulad ni Butler na merong winning mentality. Dahil base yun sa sinabi din ni Bam Adebayo na sana bumalik sa dati si Andrew Wiggins. Kahit mataas yung average niya, nararamdaman ni Adebayo na hindi siya katulad nung dati.